Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya, madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture siya sabihin. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh, kasalanan. So magandang gabi po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers, at sa aking mga subscribers. Magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par, upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, si Sara Duterte ay humingi ng paumanhin, humingi ng patawad sa kaniyang sarili, at humingi ng patawad sa taong bayan na noong nagtandem po sila kay Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon. Humingi siya ng tulong sa taong bayan upang iboboto din si Bongbong Marcos. Kaya malaki ang kaniyang pagsisisi na mali pala ang kanyang ginawa, ang kanyang humingi ng tulong sa taong bayan upang iboto din si Bongbong Marcos mga par. Kaya humingi siya ng tawad, humingi siya ng paumanhin sa taong bayan na siya ay nagkamali nung nakaraan na eleksyon. Kasi nanalo si Bongbong Marcos nang dahil kay Sara mga par. Kitang-kita naman natin na si Sara ang may pinakamalaking boto nga nakuha. So post po ito sa SMNI mga par. So pakinggan po natin at panoorin po natin mga par. Tingin ninyo talagang hinihingi ninyo, aside from sa binanggit ninyo, na tawad sa Pilipino? Bakit? Sa tingin nyo po ba talagang kayo ang dahilan ng pagkapanalo ni BBM? Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya, madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture siya sabihin. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Kaya nga. Hindi ko Totoo na naman. magbilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon eh. Laki ako doon eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay Imuhaming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, Ano po nararamdaman nyo pagka sinasabihan nahihiya ako. Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba,
Lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto kong gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilan yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, ano dun, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. So, i-confirm ko lang VP. Kasi, ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang reason ba't nanalo si BBM. So, ang sinasabi mo dito is, nag-a-apologize ka for campaigning for BBM. Tama ba? Nag-a-apologize ako kasi inendorso ko siya. Humingi ako ng tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako, sinabi mo kasi na boto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa po ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun dahil kinampanya si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. VP, matatawa lang ako. Kasi gusto ko lang itanong kasi nung hindi ka tumakbo nung 2022 bilang presidente. So kung meron kang time machine at babalik ka, tatakbo ka bang presidente o magme-mayor ka na lang dahil sa mga nangyayari ngayon? Kung meron akong time machine, pabalik ako, tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. At anong reason? Yung dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. Kaya nga, So hindi ganito yung inabot. totoo yung sinasabi ng ni Sara. ating, bayan. Hindi mananalo si BBM kung hindi siya humingi ng tulong Baka nga sa talaga taong natalo bayan. siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ha. Sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandiyan si Bato, nandiyan si Bongo, nandiyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung boto. Dapat nang isipin na So yun, tama po ang sinasabi ni Sara Duterte mga par. Hindi manalo si Bongbong Marcos kung hindi dahil
kay Sara Duterte. Kasi humingi ng tulong si Sara Duterte sa taong bayan upang iboboto si BBM. So ngayon, ano ang sinusukli niya kay sa pamilyang Duterte? Pinakulong niya si Tatay Digong. So hanggang dito na lang tayo mga parat. Maraming salamat po sa panunood po ninyo sa ating video reaction.